Hi, Fern-tastic morning, everyone, and welcome to MTV. MTC001, Des talks to Vinci. A quick talk, real talk, and an inspiring night with iFernation. Kami talaga nun, sinasamahan ko talaga sila. So like for example, dun sa kabilang side ko, sila Melay tsaka si Alex taga Rizal sila eh. Oo. Ayan, so pagkatapos ni Alex saka ni Melay ng work nila Oo. sa call center, pupunta yan sa bahay ko umagang-umaga. Tapos apply, kami, magkakape. Doon Oo. sila nagkakape. Tapos yun, Grabe, no? nag-start na kami. Maglatag kami. Ibig sabihin, nakita mo lahat, no? Kung paano dumadagdag yung digits dun sa wall na yun, no? Silang lahat na subaybayan mo yung istorya nila. Oo. Tapos si Nel naman, ang goal ko kasi is, 'di ba kasi doon sa dating company, mabilis ako nag-Millionaires Club eh. Very important sa akin, parang lagi ko china-challenge yung sarili ko pagdating doon sa numbers. So ayoko yung malayo ako. Gusto ko yung malapit ako. So doon sa dati naming company, parang pang ninth millionaire. Ayan, 9th millionaire ako. Sabi ko, dito dapat malapit. Yun. So, yun. Pang ilan ka dito? May mga nauna sa akin eh. Kasi nauna naman sila. Oo, yan. May mga nauna sa akin. Pero, 5 months lang Millionaires Club ka na. nag-Millionaires Club. Grabe, no? Kailan up nabasag yung first M? After, 5.5 months. I mean, yung first 1 million a month. 2016, 2017. Grabe, isang taon lang. Isang taon, oo. Alam niyo ba kung bakit ko nabasag yung 1 million per month? Teka lang, palinawin ko lang Hindi 1 million accumulated Yung mabasag mo yung 1 million isang buwan, tapos isang taon lang, hindi yun madali. Sobrang hirap nun. Sipin mo, 4 na taon na ako sa Hypernap eh. 5 taon na ako. Isang beses pa lang ako nagwa 1 million. Isang buwan. Hindi ko pa rin maulit hanggang ngayon. Oh, alam mo yun Hindi nga. siya kahirap. Kaya ko siya nabasag. 2017. Kasi ang ganda nung kitaan eh. Yes. Diba? So parang ang laki ng potential income. So parang gusto natin ipakita yung potential income na nangyayari siya Yes. sa bawat distributor. Yes. So si Sir, meron na kami nun awarding top 20, top distributor. Tapos makikita mo yung mga top distributor namin, mga 60,000. Napakaliit pa. Liit pa. Oo, ang liit pa. Parang top 1 namin nun, parang 60,000, ganyan. Oo, 60,000. So tapos, nung 2017, nagpa-contest si Sir. Nagpa-contest siya. Okay. Sabi niya, kung sino ang unang-unang kikita ng 1 million pesos in 1 month, bibigyan niya ng additional na 100,000. Wow, grabe. O, alam mo ba yon? Gigil na gigil talaga ako. Kasi gusto ko yung mauna eh. Oo. Talagang, wala talagang uwian. Minsan, kukuha ako ng damit. Di ba sa mga hotels, merong mga shampoo, yung mga, Ay, ang dami ko nun. Kasi halos sa hotel na ako nakatira eh. Yes. Tapos, ayun, minsan sa gasolinahan, iidlip, tapos uuwi. So, gustong-gusto ko talaga siyang mabasag. May time pa na parang 900 plus. So, 900 plus, diba, awarding na ng top distributor. So, parang akala ko, na-hit ko na siya. Biglang siya, 940. Oh. 940,000. Na-miscalculate mo, 60. Oo, 60,000 na lang. So, akala ko 1M na. So, another month ulit. Grabe, kung wala akong tulog noon, another month ulit, hindi pwede. So, yun siya, hanggang, Tinamaan na. oo. Galing, no? Sa akin naman, parang hindi siya pressure. Kasi, ang laging naka-instill sa mind ko is, ako yung dapat mag-umpisa. Yes. Sa akin siya dapat magsimula. Diba? So, hindi ako pwede na maghihintay ng titingnan. Kailangan ako. Yes. Kailangan ako yung tingnan. Kaya para sa akin, hindi naman siya pressure sa akin. Parang gusto ko siya. Gusto ko kasi siya. Na, alam mo, sa akin kasi, mas pinapahirapan mo ako. Oo. Mas nai-excite ako. Oh, kasi hindi ako yung tao na pag may pressure,
yung bumibigay. So pag sa akin, pag may pressure, mas lalo ako nang gigigil. Ayan, katulad yun, di ba? Kung hindi si Sir Tom nagpa-challenge ng 1 million, sabi ko baka ano din ako. Pero kasi challenge ko kasi yung sarili So, mahilig ko. ka sa challenges talaga. Oo. Sa akin hindi naman sa pero parang kung iisipin ko not to compare, parang wala na atang mas mabigat pa na dinaanan, no, na challenge sa network, sama na buhay, sama na lahat, kung ano man, kundi yung sa'yo. Diba? Kumbaga yung taas ng respeto ko sa'yo, kung meron nandito nung time na yun, pero first time kong umiyak eh. Ang nakakapagpayak lang sa akin si Sir. Si Sir Tom, gratitude ko sa kanya. Ang dami kong utang na loob kay Sir kasi hindi na talaga mabilang sa, kung pwede lang 50 daliri ko, sana eh. Hindi talaga. Pero first time yun pero may mali ako doon. Dapat pala pinapakita ko sa downline yun. Pero first time, pumunta ako sa likod ni Rowel. Hindi maalala ni Rowel yun. Doon ako sa likod. Kasi, syempre, kung ako yun kung sa akin mangyari yun, sa hindi nakakaalam, no, nag-pass away yung upline natin, no, okay lang ba? Si Up Arvin. Kung ako yun, hindi na ako, kumbaga si Sir Tom nga sinasabi, huwag ka pumunta, di ba, yung okay lang, ganyan nung time na, ano ka lang, Des. Kasi kita ko sila, Sir, kung paano ka nila kinomfort nun, dahil syempre, ikaw yung, kumbaga, nila eh. Pero nung nag-show up ka doon, nung nagsalita ka, wala, bumigay ako nun. Hindi ko kinaya. Nandun ba kayo nun? Sabi, nung nakita ko yun, sorry, napamura tuloy ako. Sabi ko, wala nang mas malaking challenge dyan. Kapag meron ka pang challenges, iniinda-inda mo, iniiyak-iyak mo pa, nakakahiya naman sa kanya. Tama ba? Ayokong balikan, no? Kasi syempre, ayoko na yung mga old memories. Pero, I think, may matututunan kaming lahat dito. Sorry ako, maiyak ako Hindi. Nung time na yon, syempre parang, kami kasi na Arvin, nagkakilala kami sa networking. Kaya kami naging magkasama. It's because siguro yung networking industry, siya yung bridge namin. Ayan, so pareho kami mataas ang pangarap, pareho kami na gusto namin is self-made. Diba? Kasi ako, hindi ako galing sa mayaman. Pero ang dami kong barkada na sobrang yayaman. Binibigay na nga nila sa akin yung mga pay nila eh. Wala silang pakialam. So, sobrang dami. Parang sila, kita ko, wala silang problema sa pera. So, ako, parang kaming dalawa, gusto namin yung meron kami nang galing sa amin. So, sa sobrang gigil ko din kasing yumaman. So, ako, gigil ako na umangat ako sa buhay. Yumaman ako, gusto ko manggaling sa akin. So, si Arvin pala ganun din. So, pareho kami. So, di ba sa networking naman, pag nagkakasama tayo, parang nagdi-dream building tayo di ba? So, every time, meron kami mga vision casting or dream building, doon nagtutugma yung pareho naming gusto. Inaano namin yon, ini-internalize namin, pinifeel namin yon na kailangan maging successful kami together. And nagawa nyo naman, di ba? Tapos, syempre, nung nawala si Arvin, ang hirap. So, parang kalahati ko is nawala. Syempre, Cecil, tapos harap ako sa maraming tao. Tatanong ko sa sarili ko, kaya ko bang humarap sa maraming tao? Kaya ko bang mag-inspire pa ng maraming tao? Kasi ko parang ang hirap. Pero, kung buhay si Arvin, gusto niya magkasama kami dun sa goal. So, hindi ko pwedeng iwanan yung networking kasi ito yung pinaglaban namin at minahal namin pareho. Kahit ganun yung sitwasyon, nakatayo ako sa harap ng maraming tao. Sorry natanong ko tuloy. Hindi ko inaano naman. Pero kasi ako, parang yun yung naging barometer ko noon na parang sabi ko kung ako ba yun, parang, honest ako sa sarili ko. Kung sa akin ba mangyari, makakatayo kaya ako doon. Parang, pwedeng oo, pero may chance na hindi, di ba? Malaki yung chance na hindi. Kasi kumbaga, you have all the right, di ba? Na kumbaga, walang pipilit sa'yo nung time na yun. No? So, para sa akin, nung ginawa mo yun, sabi ko, wala. Ibang klaseng tak. No wonder why she's the 001. Of all the 001s. Na MMK. MTV to, hindi MMK. Hindi, pero I think that served, no, of course, we don't like that to happen, no? Pero, marami tayong natutunan sa nangyari na yun. Wala, parang lahat na yung problema ko dati ganito eh. Pag naaalala ko yung nangyari sa ganito, nawilit eh. Parang nakakahiya. Nakakahiya naman sa naging problema ni Apdes. Diba? After natin ma-inspire,
or maiyak or mag-grieve together with Abdes, after ilang weeks tayo makakalimut. Ito totoo, 'di ba? Tayo will go back to our own lives. Yung kay Abdes, 'di ba? Siya yung talagang totoo nakakaramdam niya araw-araw. May tanong ako sa inyo. May nakita ba kayo na pumunta siya dito tapos tuliro siya? Meron ba kayo naalalang ganon? Meron ba kayo nakita dito na pumasok siya dito, hindi siya nakangiti? Yun yung sinasabi ko. 'Di ba na maging lesson sa ating lahat na with great power comes great responsibility. There's no, kumbaga wala nang doubt kung ba't siya yung 001 of all 001. No? So pwede ba i-appreciate natin si Abdes, no, for everything. Ayan. So, syempre sa mga bago, very important yung knowledgeable tayo dun sa negosyo natin. No, ako din nag-hold or hindi, hinawakan ko yung pangarap ko kasi naintindihan ko kung gaano kaganda yung industry ng network marketing. Ayan, so minsan, ang kalaban kasi natin, pagbago, yung duda sa sarili natin Yes. Di ba? Yun ang unang-unang kailangan na ayusin natin sa sarili natin, lalo na pagbago ka. Pag nag-start ka kay iFern, lahat ng duda mo, lahat ng tanong mo, 'di ba? Itanong mo na 'yan, ubusin mo na 'yan. Kasi ako noon, bakit ako ganun kabilis? Sabi ko nga kanina nung after nagamit ko yung product, after na meet ko si Sir, wala na, marketing plan na lang yung tumutodo sa akin kasi lahat ng kailangan tanong sa utak ko, lahat ng pwede kong pagdudahan, sinagot ko na sa utak ko. 'Di ba? Kailangan yung sinasabi natin sa NDO na 100% belief. Kailangan 100% talaga, wala kang duda. So ako yung yung belief ko sa industry na isang araw dadating yung time kahit gaano pa yan kahirap, payayamanin ako. Yes. Do you have any message for them kung bakit pwede nila maging option si iFern? Ayan, so syempre sa mga mga nasa nandyan lang, naghahanap ng Sa gilid-gilid. Nasa gilid, naghahanap ng bahay, naghahanap ng break, naghahanap ng kumpanya na tatrabahuhin mo na pangmatagalan. Subukan yung silipin si iFern kasi parang halos lahat, no? Hindi perfect si iFern, pero halos lahat na kay iFern. So, parang ako, no, sa dami na nasalihan ko na kumpanya, and yung last ko nga, 8 years, this time, 10 years, so nalampasan na niya. Wala na akong hahanapin pa na ibang kumpanya. Parang kahit tumingin ako sa labas, wala na akong makikitang kumpanya na kasing ganda ni iFern. Kasi sobrang kompleto talaga ang halos lahat kay iFern. Unang-una, bihira ka makakakita ng kumpanya, especially yung local company na stable. So si iFern very stable. Tapos may-ari ng kumpanya, si Sir. Di ba? Parang sa akin, sa dami na nangyari sa akin, sa dami ng challenges ko, tinanong ko din, what if hindi si Sir tsaka si Madam ang may-ari ng iFern? Diba? So, siguro baka bumigay na ako. Yung may-ari ng iFern, si Sir Tom tsaka si Madam, hindi lang sila president, hindi lang si Sir boss natin, hindi lang siya boss ko, ang tingin ko sa kanya, tatay. So, parang maghahanap ka ng titirhan mo na bahay. Dapat the best yung tatay mo, diba? Dapat the best yung parents mo. Wala akong nakita ibang kumpanya. May-ari ng kumpanya. Si Sir Tom lang yan, tsaka si Madam. Walang pizza to up, walang pizza. Oo nga, well ha. Tapos syempre yung mga products, no. Ako product driven ako. 'Di ba? Hindi mo ako mababaliw sa yung sa ibang bagay. Tama. Kasi pag ikaw nakapag-network ka na, sobrang daming hyping outside. Pero yung sa akin, since biology ako, no, nasa line of med ako, very important sa akin na yung dadalhin ko produkto, i-share ko na produkto is maganda talaga. No? And ako, first time din, sa history ng pag-network ko sa 23 years ko sa industry. Grabe, no? First time ako nakakita ng produkto, hindi mo kailangang ibenta. Talagang siya mismo bumibili. Yes.
So. Alam mo, hindi mo kailangan mamilit ng tao para bumili ng Power Trio. Alam mo, na-experience nyo ba yung, yung bumili sa inyo, tapos hindi mo pa ma-deliveran, nagagalit na sila. Sige na, kailangan na nila yung product. Oo, samantala sa ibang kumpanya na nasalihan ko, wala talaga pinagpipilitan namin, ma'am, bili ka na nito, bili ka na nito. Sa atin nagagalit pa pag wala kang stocks. Tama. So, very important sa akin yun kasi yung mga produkto, siya yung nagpapatibay ng kumpanya. Yes. Yun. So, sa atin, no, ako talagang grabe. No, talagang super galing talaga ni Sir pagdating sa pagpili ng mga products. Totoo. And hindi lang yun. Yung mga product natin, walang kapareho sa iba. Yes. Nakakita nga ako nakakita ako na isang product, na yung product na yun, dinedemo na ngayon. Tapos, syempre, yung product na yun, makikita mo sa halos lahat ng local networking company. So, parang, pare-pareho sila ng products. Totoo. Pero si Fern D, walang ibang may vitamin D, 'di ba? Kung hindi tayo lang. Yes. So, isa 'yun sa pinagmamalaki natin. Yes, totoo. And syempre pag sinabi din yung kitaan, no, yung kitaan kasi hindi biro. No, para for me to earn almost 300 million, pagkasama na lahat yung mga rewards and incentive, hindi biro. No, kasi wala pa ako nakikitang ibang kumpanya na nakapagbigay ng ganyan. Yes. And hindi lang ako kasi pwedeng ako tsamba. Tama? Hindi lang ako Pero si Apmelay, si Alex, 'di ba? Yung mga MDC. So marami. So ibig sabihin, totoo yung kitaan, totoo siya. Yung si Kit tsaka si Marvin in-interview ni Kumare, nabaliw siya. Sabi niya talaga, libre lang lahat yan kay iFern. Sabi ko, oo, libre yan kay iFern. Tapos sabi niya, pwede ba ako makahiram ng yayamanin na bag? Binigay ko yung bag ko. Sabi ko, ito, gamitin mo yung bag ko. 1.7 million. O, tira na kayo sa house and lot. Time out lang Nag-comment lang si Sir Tom. Sabi niya, leader of all leaders. Tas nakabaw. Tas always my inspiration. Sabi ni Sir Tom. Kaya sabi ko nga, subukan nyo silipin si iFern kasi lahat ng resulta kay iFern totoo. Yes. Walang fake. As in, totoo talaga. Mga sasakyan, totoo. Yes. So, yun, yung mga nasa ibang kumpanya, medyo naghahanap ka ng kumpanya na babahayan mo na pang long term, na kumpanya na magmamahal sa'yo, si iFern yun. Yeah. Ayan. So, ako lagi, bumabalik pa rin ako doon sa NDO natin. Ayan, doon sa NDO natin. So, unang-una, 'di ba, syempre pag may bago kang downline, iba yung profession niya So, hindi natin alam kung ano siya. Estudyante, negosyante, housewife, yung ugali ng isang negosyante, 'di ba? Yun yung tinuturo ko sa bago. No, pag empleyado siya, of course, syempre, iba yung ugali nung mga empleyado. 'Di ba? Kasi syempre yung mga empleyado 8 AM, 5 PM, hanggang doon lang sila, tama? So, yung ugali na negosyante, iba. Diba? Walang oras. Tama. Ayun. So, very important sa akin na maayos ko muna yung ugali niya. Kasi, pag naayos ko muna yung ugali niya, automatic kasi lahat ng sasabihin ko, susunod siya Diba? So, ako, ini-example ko lagi yung sarili ko. So, hindi ako exempted. Nung nag-start din po ako sa networking, kung merong matigas ang ulo, matigas din po ang ulo ko. Kasi sa lista ako Medyo mayabang po. 'Di ba? So parang alam ko na 'yan. 'Di ba? Ganun pala siya. Mas magaling pa nga ako ma-explain sa kanya pagdating sa products So para may ganun ako. 'Di ba? So sa akin, importante pag bago kong downline, kailangan muna maayos ko muna 'yon. Yes. So ma-adjust ko muna siya. Kasi hindi pwedeng invite na agad. Diba? So, ina-adjust ko muna yon. Tapos, pangalawa is yung belief niya. No? Kasi,
ako naniniwala pag yung tao, solid yung belief, 100%. Diba? Yung commitment, susunod na. Ayan. Tama. So, ABC. Diba? Yung attitude, tapos yung belief, kailangan mataas. Pag kunyari, may duda-duda pa siya, diba? Katulad ibang ginagawa namin, from province, dinadala namin dito. Alika, attend tayo ng Diamond Tour para makita mo. Diba? Attend tayo ng Cecil, attend tayo ng ganito. Para unti-unti, yung mga tanong sa utak niya, nasasagot. Para yung belief niya na 10%, maging 20%, 30%, 50%, hanggang maging 100%. Diba? Pag buo na yung paniniwala niyan, yung commitment na, doon na siya papasok. Kasi yung commitment, yun na yung daily grind eh. Yun na yung araw-araw eh. Kasi buo na eh. Oo. Buo na siya eh. So ngayon, yung araw-araw, pag sinabi na, mag-schedule tayo. 'Di ba? Pag okay na yung ugali niya, buo na yung yung paniniwala niya, sige up. So ma-indyan yan, ma-reject yan, okay lang. Kasi buo na siya. Yan. So, doon lang ako, pabalik-balik ako doon sa 3. Galing. Basic, no? Pero yun talaga yun eh. Kaya sabi ko nga yung iba, parang akala nila yung NDO lang siya. Yung NDO kasi kailangan siya sinasagawa eh. Hindi lang kasi siya din dapat naririnig natin. Correct. 'Di ba? Kasi minsan, kunyari, mayroong isang announcement. Tama? Ay, nag-price increase si Ferndi. Tama? Ito lang. O, yun pala makikita mo. May nag-react ba ng negative? Diba? So, yun, makikita mo, sino sa downline mo yung hindi buo yung belief. Yes, diba? correct. So, doon nakikita ko na agad yun. Kaya ako doon, pabalik-balik. Yung ugali, yung paniniwala. Kasi yung hataw, madali na lang. Yes. Tapos, Galing. syempre, pag bago talaga, kailangan talaga sasamahan mo siya. Yes. Diba? Kasi, yung bago na downline mo, ang kailangan niya makita yung pattern kung paano. Pag may bago ako na downline or may bago akong linya, ako lahat muna yung nagpe-present. Diba? Pinapakita ko sa kanya yung, ganito yung mag-opening, mag-observe ka. Diba? Hindi yung latag agad. Diba? So, paano mag-opening, paano mo ilalatag yung presentation. Yes. Yun, mag-observe ka. So, kailangan niyang makita nung bago mong member, yung bago kong member, pinapakita ko yung pattern kung papaano ako. Kasi, ang gusto kong makopya, yung papaano ako. Diba? Kasi minsan, pag pinabayaan mo na siya agad, labo-labo na eh. Tama. Diba? Kaya minsan magtataka ka na, ba't yung downline ko, latag siya na latag, bakit hindi nakaka-pay-in? So, yung pala may kulang dun sa sinasabi, kasi hindi mo siya nakadi. Yes. So, hanggang kaya na niya akong gayahin. Minsan, diba, yung parang, pag narinig mo na nga yung downline mo, parang ako na to. Ganon siya. Correct. Ayan, so, aalalayan mo talaga. Tapos, very important sa akin yung magkaroon agad ng resulta. 'Di ba? Yung bago kong downline. Kasi, yung bago kong downline, ang laging challenge nating lahat, yung mga tao na nasa baligid natin, yung mga tao, to see is to believe. Tama. So, sila, gusto nila agad makakita ng resulta. So, yung downline ko, pag bago yaan, talagang ginagawa ko, in 3 months, kailangan makabuelo talaga siya. Kailangan magka-resulta siya para may story siya na makikwento. Yes. Lalo pa, kunyari, networker. Diba? Pag hindi ka nagka-resulta, lilipat yan sa iba. Tama. So, kailangan talaga magkaroon ng resulta. Correct. 90 days lang yun, 3 months. Yun. So, hindi, kumaga aalalayan mo siya. Hanggang after noon, ayan, marunong na siya. Oo, kasi 'di ba yung mga tao, meron tayo tinatawag na nagdadalawang isip, 'di ba? Natatatlong isip pa 'yan. So yung isip ng tao, napakabilis magpalit. Tama. Pwede ngayon, oo na, 'di ba? Bukas makauwi yan ng bahay, ayaw na. Yes. 'Di ba? Naka-encounter na ng negative. So hindi na magpe-pay in o kaya madidelay na. Tama. Yan. So kung nakita mo na may pera talaga siya at kaya niya on the spot, 'di ba? Wag mo siyang talagang titigilan. Tama. Kailangan matutunan mo makapag-create ng sense of urgency. Ako lagi kong kinikwento na nung nag-start ako sa network marketing, nung nakita ko siya within 24 hours,
ginawan ko talaga siya ng paraan within 24 hours. Hindi lalampas. Kung wala man siyang hawak na pera, within 24 hours, kaya mo siyang gawan ng paraan. Kasi kung pagyaman yung pinag-uusapan, ang pagyaman, it's emergency. Tama. Diba matagal na tayong naghihirap? Kailan ka pa gagawa ng paraan? I-delay mo pa ba siya? O kaya mo siya gawa ng paraan agad? Tama eh. So, kailangan mabilis. No? Kasi nga, pabago-bago yung isip ng mga tao. And hindi lang yun, no? Hindi naman natin maaalis yung mga, kunyari, asawa, o kaya kapamilya, o lalo na kung siya yung may nagpo-provide sa family. Pag nakapagkwento lang yan ako, wag mo na munang anuhin yan. Lalo ngayon, may crisis ngayon, wag ka na munang masyadong gumastos. Yung ipang ninegosyo mo ng kay iFern, wag mo na munang ituloy yan. Diba? So, dapat baliktad. Alam mo may crisis, alam mo na maraming mawawalan ng trabaho, mas dapat mas aggressive. Yes. 'Di ba kasi yung yung iba talagang napakabilis. No, kaya kung kaya mong singilin ngayon na or within 24 hours, isarado mo na 'yan. Ayun, kailangan mag-create tayo ng sense of urgency. Ayun. So yung sense of urgency, kailangan ma-feel nila na need nila, 'di ba? ASAP gawin si iFern. Diba? Bakit? Hihintayin mo pa ba na na yung kapitbahay mo bukas dala na ng ibang tao? Tama? Diba? Tapos ako lagi ko ine-emphasize yung importance of decision making. Yan. So, very important yun pag magko-close kayo yung kailangan maintindihan nila na importante kung paano ka nagde-decide sa bawat papasukin mo. Kasi ako lagi kong closing is alam mo yun, sabi ko, kung hindi ko talaga sinubukan yung iFern, wala ako ngayon. So, yung importance ng decision. Kasi yung tao lagi, di ba, nagbabago yung decision. So, yun siya yung ginagamit ko. No? Kailangan, hulihin mo siya dun sa mga words na yan. Abdes, maraming salamat sa tayo. Guys, palapakan natin si Abdes. 'Di ba? Grabe, walang pagtitipid sa sagot. Kumbaga, all out ng pag-interview kay Abdes ngayon. Sa mga team bahay, thank you sa panonood, no, and pagsubaybay. Ay, siguro na may gusto lang akong Sige, yan, last words for Sige, Abdes. may gusto lang akong i-share, no, kasi I would like, of course, to thank Sir Tom, no, and Mama Dam for iFern, and of course for changing yung buhay ko, no, from nothing to to talagang matindi, no, grabe. And of course, I would like to thank si Vinci, no, yung initiative niya na magkaroon nung MTV, no, kasi minsan, 'di ba? Nag-aaral tayo kung ano yung negosyo, tama? Nag-aaral tayo yung iFern, yung mga product nandiyan. Pero in reality, pag tayo nakakarinig ng ganito, nung interview, ito yung mga bagay na wala doon sa mga pinag-aaralan natin na pwedeng napakalaki, no, na makatulong sa atin. No, so thank you so much, Vinci, no, kasi maraming mga kwento na hindi na kayang maikwento. Every time tatayo kami sa harap magsasalita diyan, naiisa-isahin. Pero because of MTV, no, yung mga nakakalkal, no, yung mga background, and most of the people no nakaka-relate talaga. And the time na yung mga tao makarelate dun sa ina-interview dito sa harap, nakikita niya yung sarili niya. Kung kaya niya, kaya ko rin. Yes. Yan. So thank you so much, Thank you no, din, Benji, maraming for salamat. guesting me dito sa MTV. Hi, iFern Nation! Nagustuhan niyo ba ang latest episode ng MTV? If yes, don't forget to like, comment, subscribe, and join MTV every week to fill your Mondays with winning ways.